Kumusta kayo? Ako nga pala si Jeannie, isang artist mula sa Tagaytay. At dito sa video na to, nais kong ipakita kung paano ko gawin ang isang malaking painting na ito. Ito ay isang komisyon na pinagawa sa akin dito sa Naik, Cavite. Ipinagawa ko itong canvas na to kay Roland's Canvas. Ang size ay 110 by 170 cm. So, medyo mas matangkad sa akin ang painting na to. Tapos, pumili ako ng kulay acrylic sa The Oil Paint Store dun sa MCS. Try nyo. Ito nga pala ay recreation ng luma kong artwork mula 2016 bilang watercolor painting. Tapos, ginawa ko siyang digital. Nilagyan ko ng kung ano-ano, background, moon, at ang title nito ay The Immortal. Nag-start ako sa pag-sketch ng placement ng pinaka-subject natin, which is jellyfish, gamit yung acrylic paint. Then, nag-proceed na ako to paint or to block paint yung pinaka-subject natin. Unusual para sa akin na gumamit ng makulay na acrylic para sa mga obra ko. Pero since this is a commission, kailangan nating i-meet yung gusto ng client. And I think I enjoy painting this. And I really like the color. So baka sa future, magkaroon pa ako ng mas colorful na mga painting. Kadalasan ng mga subject ko is animals. Like frogs, turtles, and then mga endemic species ng flora and fauna. And karaniwan din pinipaint ko yung mga emotions or the facial features of a girl. Usually, yung portrait is reference from my facial features. Kasi mas madaling makahanap or mas madaling mag-paint gamit yung reference ng mukha ng isang artist. And makikita nyo yun sa mga gawa ko. Hindi ko sila kamukha, pero somehow, I can see myself dun sa mga portrait na yun. And it conveys more than the emotion that I have during the painting. During this art process, during this painting process, mas natuwa ako na damhin yung bawat galaw, bawat tunog ng naririnig ko sa environment ko tulad ng huni ng ibon. Kasama na din yung mga nagkakarpintero sa tabing bahay nila. It's more like therapeutic para sa akin. And bawat strokes na ginagawa ko here is paano ko ba siya explain? Is more on spontaneous painting siya. And yung daloy ng emotion ko here is represented by the colors na ina-apply ko. And I think I used 6 color from kulay acrylics here. Tapos most of them were like neon colors. Naramdaman ko dito yung kalayaan ko sa pagpipinta, sa pagpapatong-patong ng bawat kulay. Wala ding pressure o kaba sa pagpipinta na to, di tulad ng mga iba kong mga artworks. Siguro kasi napakaswerte ko dito sa client ko. Dahil sabi niya, gusto niyang makita kung sino ako. Gusto niyang makita kung ano ako bilang artist sa pinagawa niya. Naghanap lang siya ng reference mula sa mga luma kong gawa. Tapos, bahala na daw ako kung paano ko sila i-execute. Hapon na nang simulan ko itong painting na to, bandang mga 4:00 ng hapon. Kaya, inabot ako ng pagdilim. Pero, may ilaw naman dito sa area nila. Kaya, okay pa rin. Maya-maya, dumating na yung mga bisita. Tapos, kinakabahan na ako. Hindi kasi ako sanay gumawa
sa harap ng maraming tao na tinitignan nila, tapos ang dami nilang tanong. Pero nakakatuwa yung tanong nila kasi yung iba sa kanila, curious talaga sa ginagawa ko. Tinanong nila kung saan ako nagsimula, kung paano ako natuto, saka kung ano yung mga inspiration ko dito. Kwento ko na din, diba? Nagsimula ako mag-paint or natuto ako mag-paint dahil sa panonood ko sa mga magulang ko. Ang tatay ko ay isang frustrated architect. Bale, karpintero siya ngayon and proud ako doon. Tapos, ang nanay ko ay isang guro, kaya tandem silang dalawa. Bale, noong kapanahonan nila mami, nung bata pa ako, laging may pinapagawa na bulletin board. Tapos, yung background ng bulletin board ay kahit ano. So, si daddy bilang marunong magpinta, siya yung gumagawa ng mga landscape painting dun sa bulletin board ng nanay ko. Minsan, kasama nila ako sa school, tapos pinapanood ko lang sila kung paano gumawa. Meron ding times na tinuturuan ako ng tatay ko. Gumagawa siya ng mga puno, minsan portrait din. Ang gamit pa namin noon ay poster paint. Tapos hanggang ngayon, nasa akin pa yung mga poster paint na yun. Sobrang tuyo na lang siya ngayon. Pero at least, it brings back the memory kung saan ako nagsimula. Yung nanay ko din, magaling siya mag-crafts. Kung ano-anong ginagupit niya para sa school, like bulaklak or dahon. Tapos yun yung pinang-border niya. Yung classic ba na design ng mga teachers tsaka mga estudyante dun sa mga projects nila. Ganon. Kaya, masasabi kong napakalaki ng impact ng mga magulang ko dito sa kung ano ako ngayon bilang isang artist. Lumaki ako na hinahayaan nilang gumawa at gumalaw sa loob ng bahay gamit ang aking mga lapis at pangkulay. Nung bata din kami, halos buong walls ng bahay namin ay puro Crayola. Siyempre kami din yung naglilinis tsaka nagpupunas ng bawat walls na yon. Hindi din nakaligtas sa amin yung sahig, pati yung kalsada, may drawing, kahit anong drawing, mga piko. Tapos Voltas 5, meron ding Sailor Moon, tapos biglang magkakaroon ng characters from Dragon Balls. Teka, balik tayo dito sa ginagawa ko. So, ito na yung pangalawang araw ng paggawa ko dito sa Naik. At kailangan ko na siyang lagyan ng details. Siyempre, gamit ko pa rin ng kulay acrylic. Isa to sa pinakamagagandang brand na nagamit ko na walang bias ha. Tapos, dito ulit ako gumawa sa arawan. Maaga pa naman to, bandang mga 7, so hindi pa masakit sa balat yung araw. Saka kailangan din ng katawan nating masinagan. At siguro hilig ko lang din talagang magpa-araw. Masaya akong naaarawan. Konting details na lang yung dinadagdag ko dito. Tapos inaayos ko lang din yung mga gilid. Dahil naglagay ako ng background kagabi. Naglagay na din ako ng buwan kung makikita ninyo. Hindi ko na ipakita kung paano yung process. Pero baka sa susunod, sige ipakita natin kung paano ko ginawa. Nagagandahan ako dito. So proud of myself. At ayun lang, masaya yung feelings ko habang ginagawa ko ito. Wala talaga pressure. Tapos yung mga puno, mga ibon sumasabay sa akin habang nagpipinta ako. Yun. Tapos ito, konting linis na lang. Linis at dagdag ng details para sa background. Hindi ako mapakali dito. Ito yung dito ako medyo nagpapanik. Hindi ako mapakali hanggat hindi pa cohesive yung background dun sa pinaka-subject ko. Si Ate Genesis. Hello! Ganda ng paint niya.
malapit nang matapos. Ito, nilalagyan ko na ng yung block, yung mga gilid ng canvas natin para mas appealing siya tignan, mas okay siya tignan kapag nakahang. Nang natuyo na yung painting, ipinasok ko na siya sa bahay ni client. Ayun lang. Tapos na. So, maraming salamat sa panonood at pakikinig sa mga kwento ko. Hanggang sa muli!